Mahigit 500 ang nasita sa unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy sa Metro Manila. Ang pulisiyang yan, pati ang pagbabalik ng odd-even scheme, gagamitin para ibsan ang inaasang heavy-gat na trapiko oras na simula ng pagkukumpuni sa EDSA sa Hunyo. May report si Joseph Moro. Unang araw ngayon ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Umiira lamang ito sa mga kalsadang saklaw ng MMDA, mga circumferential road gaya ng Recto, Araneta Avenue, EDSA, Tandang Sora, at mga radial road tulad ng Roas Boulevard, Taft Avenue, Quezon Avenue, Commonwealth, Rizal Avenue at Marcos Highway. Nasa 327 CCTV camera na may artificial intelligence ang nakamonitor sa mga naturang kalsada para raw ma-detect ang mga paglabag na di na kailangang pisikal na masita ng mga traffic enforcer. 1,000 na mga additional camera ang balak ding i-install. May traffic enforcer naman sa mga lugar na walang camera. Ngayong araw, as of 4 p.m., 582 ang mga nasita gaya ng di pagsunod sa mga traffic sign at pagdaan sa EDSA busway. Malayo raw ito sa halos 4,000 violator noong nakaraang Lunes. Layon daw ng NCAP na madisiplina ang mga motorista, masugpo ang kotong at mapabilis ang daloy ng trapiko. Kasama nga ang NCAP sa mga diskarteng pampabawas trapiko sa paghulong ng EDSA rebuilding sa June 13. Babakbakin ito at gagawin daw flood-free. Gagastusan daw ito ng lagpas 8 bilyong piso. Pero hindi muna gagalawin ng mga overpass at underpass. Bubungkalin po natin yung existing pavement sa EDSA. Papalitan po natin ng bagong pavement na matibay. We will adopt actually yung latest technologies on concrete mix at saka yung on top of the concrete mix pala na gagawin natin, lalagay tayo ng running surface na makapal-kapal na asphalt, no? Para smooth yung traffic. Unang tutungkabi ng kabilaan ng EDSA bus lane mula Pasay hanggang Guadalupe, Makati dahil haharangan ang mismong bus lane sa kabilang lane muna padaraanin ang mga bus. Kaya pa rin itong magbaba at magsakay ng mga pasahero sa mga nakagawiang estasyon. Mababawasan naman ang lane ng mga regular na motorista. Desyembre target matapos ng DPWH ang EDSA bus lane. Kapag natapos na po yung inner lane, ibabalik na po ulit ang busway doon sa inner lane at susunod naman yung outer lane. Magkakaroon muna ng 2 linggong paghahanda ng mga makinarya at materyales sa EDSA. Kokos na yan ng traffic kasi may movement na dyan ng equipment, yung pag-a-adjust ng barriers at paglalagay ng barriers, meron ng obstruction yan. Para maiwasan ang Carmageddon, ibabalik sa EDSA ang odd-even scheme. Sa ilalim nito ang mga plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 na odd numbers, bawal dumaan sa EDSA kapag Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kung nagtatapos naman sa 0, 2, 4, 6 at 8 na even numbers, bawal sila sa Martes, Huwebes at Sabado. Walang odd-even scheme pag Linggo at kung tatawid lamang ng EDSA, hindi huhulihin. Exempted din ang mga hybrid car, electric vehicle at mga TNVS. Simula June 16, magkakaroon ng 1 linggo na dry run ang MMDA para doon sa odd-even scheme na ipatutupad dito lamang sa EDSA habang nire-rebuild ito. Bukod pa ito doon sa meron tayo na number coding scheme. At ang sabi ng MMDA, NCAP na ang gagamitin nila na panghuli. Makasanayan muna or sisitahin namin pero hindi po kami mag-i-issue ng ticket. Sa June 23, sisimula ng paninikit. 24/7 ang odd-even scheme pero posible raw magkaroon ng window hours. Bilang pangontra traffic din sa gitna ng EDSA rebuilding, gagawing libre ang toll sa ilang segment ng Skyway. Shared lane naman muna ang mga rider at siklista. Dagdag 100 bus sa EDSA busway, dagdag tren sa MRT at ban sa mga provincial bus, truck na mga perishable goods, aviation fuel at basura maliban sa window hours na 10 p.m. hanggang 5 a.m. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.